Si Pastor Apollo C. Kibuloy, pinuno ng fastest growing congregation na Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, tapat na kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at tunay na malasakit sa bayan. Dapat lahat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang hustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino. Bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte, na uunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng hustisya. Marahas na ginulo at nilapastangan ng mga kapulisan ng Pilipinas ang kapayapaan at kabanalan ng mga sagradong lugar ng Kingdom of Jesus Christ. Sa loob ng 16 na araw, iligal nilang kinubkob ang KOJC Central Headquarters sa Davao City. Gamit ang isang iligal na warrant, ginawa nilang war zone ang banal na dakong ito. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. There's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Walang pakundangang niyuyurakan at hinahamak ang batas na naghihiwalay sa simbahan at estado. Para lamang pilitin si Pastor Apollo C. Kibuloy na yumuko sa kanila. Kaya yan ay pinag-isipan, pinag-aralan, talagang pinag-undaan. O ang importante ay walang nasuka. Noong Setyembre 8, 2024, sumuko si Pastor Apollo C. Kibuloy sa ISAF upang itigil ang pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC sa Davao City. Ginawa nilang tropeyo si Pastor Apollo C. Kibuloy, isang simbolo ng kanila umunong tagumpay sa pang-aapi at isang babala sa sino mang lalaban sa kanila. Hinamak at inusig, hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa kanyang paninindigang hindi kayang bilhin. Paulit-ulit na mga paratang na kasinungalingan. Gawa-gawang akusasyon, isang copy-paste na serye ng kaso dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Frozen assets. Bakit inuusig si Pastor Apollo C. Kibuloy? Dahil nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang CPP-NPA-NDF, iligal na droga at korupsyon. Dahil kasama niya ang mga Duterte at mga ordinaryong mamamayang walang boses. Dahil sa pamamagitan ng SMNI, inilalantad niya ang katiwalian at kasinungalingan. Ito ang mukha ng kawalang katarungan. Siya ang naging sagisag ng pampulitikang pag-uusig sa Pilipinas, tulad ng mga naapi noon. Ngayon, siya ang larawan ng paglaban. At ang mga pinagtatangkaang patahimikin ay kasama niya sa paninindigan. Bakit mo siya kailangang iboto? Ganito na ang Pilipinas ngayon. Binulok ng kasamaan. Ninakaw ng mga ganid. Unti-unting sinisira. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC. Maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya. Ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Ganito ang magiging Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Isang bayang muling babangon, malaya sa korupsyon, malinis, makatarungan. Isang bansa na mula sa bayan, pinamamahalaan ng bayan at para sa bayan. Pastor Apollo C. Kibuloy para senador. Mr. Zero Corruption. Death penalty sa korap. Tuloy ang laban sa droga at CPP-NPA-NDF. Makakalikasan. Boses ng mga inaapi. Vote straight PDP laban. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy.
number 53 sa balota.